Hey mga brods, dito na nga tayo yung controversial call na nangyayari dito sa PBA Finals Game 1 dahil nga dito sa dakdak ni Mo Tautua. Alam nyo ba mga kabrods na ito pong SMB ay talagang kinayod kalabaw nila ito pong run dahil nga 20 plus ng lamang ng TNT from first to fourth quarter pero dito na kinana sa fourth quarter. Kaya napaka-upset dito dahil nga sa controversial call na ginawa ni Mo Tautua. Dahil nga mga brods dito po sa pagdakdak ni Mo, makikita nyo lamang ng isa ang TNT Tropang Giga with less than 1 minute ng fourth quarter. Kaya nga naman ito na yung panglamang ng SMB. After ng dunk ni Mo Tautua ay naging 98-97. So ito na nga, biglang nag-stop yung game, nagkaroon ng review dito sa officials. Tapos ito na, in-announce mga kabrods na basketball interference pa lang ginawa dito ni Mo Tautua mga kabrods. So ang daming nagbuo ng mga fans dito sa Big Dome dahil nga imbis na lamang na ito pong SMB ay binawi pa ang kanilang kalamangan kaya naging 97-96 na lang. Tapos ito pang masakit, ball possession pa ito ng TNT Tropang 5G. Kaya ang daming nagulat sa call. Tapos ito inbound, nakuha ni Oftana na foul. Tapos dalawang free throw na pasok niya, 99-96. So ito na nga, last shot sana neto ni CJ Perez kaso hindi pumasok. So ito na, dito na nagpo-protesta ito pong SMB coaching staff, lalong-lalo na ito pong board governor ng SMB na si Mr. Robert Noon dahil hindi nga nila matanggap dahil bakit ano nangyayari. So ayon din sa mga PBA rules natin mga kabrods. At ito in-explain na rin ng Deputy Commissioner na si Mr. Eric Castro. Sinabi niya na regardless daw na may matamaan si Mo Tautua sa anong parte ng ring at ito nahila nga niya pababa ng ring, yun, considered as a violation na pala yun dito sa rulebook ng PBA. Naging offensive basketball interference mga brods. Pero sabi rin sa mga ibang rules, dahil ito ay natural motion ng isang player na kapag idadakdak mo, talaga namang mahihila mo yung ring pababa, di ba mga kabrods? Pero sabi nila, ang mga rules din daw sa mga iba't ibang liga ay iba. Ibang rules sa FIBA, ibang rules sa PBA, ibang rules sa NBA. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa dakdak ni Russell Westbrook sa OKC sa pinasa ni KD, tapos dinakdak ni Russell Westbrook, tapos ganyan na ganyan din yung dakdak ni Mo Tautua, tapos nag-bounces in na lang. Pero sa NBA, counted yun. Sa PBA, hindi pala mga kabrods dahil iba palang rulebook dito ng PBA. So ang dami rin nating nakikita sa ating newsfeed na counted pala ito, yung iba naman hindi talaga. Kaya ito, papataw ngayon ng protesta. Ito pong SMB. Sabi nila until 12 PM na lang daw pwedeng mag-protest ito pong San Miguel Beermen. At kung ano yung gagawin nila dito, ano yung sagot nila sa mga referees, kung dapat bang itolerate yung mga ganitong calls. Dahil sayang nga mga brods, biruin nyo kung lamang sana ng SMB doon, ay baka sila pang manalo ng Game 1. Pero may mga ibang research din na nakikita tayo mga kabrods na considered as violation pala yun dito pagdating sa PBA. Sa ibang liga, siguro counted, pero sa PBA hindi pala mga kabrods. Kaya ikaw sa tingin nyo mga brods, ano ba dapat na solusyon dito ng SMB? Dahil talagang nagtitrending na naman ngayon ng PBA Finals. Dapat bang patawan ng fines ang mga referees? Dapat bang i-forfeit ang Game 1? Dapat bang imbestigahan kung may mga luto calls? Or mag-move on na lang? Dahil ayon rin sa rules ng PBA, hindi talaga counted yun mga kabrods. Dapat bang bumawi na lang ang SMB? Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, ano ang say nyo dito? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at iisa-isayin natin yan. Mainit-init na ang game to na ito kung sakali. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isayin natin yan. So sa kabilang balita naman natin mga kabrods, eto na nga, Christian Stonehorner, the bulldozer ng Barangay Nebra San Miguel ang pinakahinihintay nyo. Ika nga ni Coach Tim Cone, he's our guy. Yes, pagkatapos nga malaglag ng Barangay Nebra San Miguel ngayong season against SMB, isa na sa mga gusto nilang kunin talaga at ibalik, ito pong si C-Stand. Isa itong 6'8" big man na former champion player ng Barangay Nebra San Miguel. Sino ba namang hindi makakakilala dito? Dahil noong time na trinade ito ng Barangay Nebra San Miguel, ito naman yung time na dito na rin bumagsak ang center position ng Ginebra. Pagkalaban ito pong SMB, hirap na hirap kay Fajardo, and napatunayan niya, di ba? Nalaglag ang Ginebra ngayong season, semis. Tapos pag may import conference, hirap na rin yung sina Japet kasi si Justin Brownlee lagi, mapa-commissioners pa man yan. Kaya kailangan talaga ng legit
big man ng Barangay Nebra San Miguel mga brods. Kaya gusto na nilang ibalik ito pong si Bulldozer Christian Stonehardinger. Yes, alam din naman natin ng rights nito at kasama nga siya sa lineup ng Terra Firma Jeep na ngayong binili na ng Zamboanga Valientes. So pwede na itong kunin ulit ng Ginebra mga brods. Gusto na lang i-trade. Ewan ko lang kung talaga matigas ang Zamboanga kung iipitin nila dito si C-Stand. Dahil syempre, sino ba namang hindi magugustuhan ng laruan ni Stonehardinger kung saan baka mag-build at mag-rebuild ng magandang lineup ang Zamboanga Valientes. Pero pag ito ay pinilit ng Ginebra, baka bigyan na ito under the table, makuha lang at maibalik si C-Stand. And ito rin, syempre mga brods, tutulungan din ni Stonehardinger ang Ginebra. Makabalik lang siya dito. Magre-request na lang din siguro ito ng trade sa Zamboanga Valientes. Kaya ito, mga ka-brods, win-win situation naman. Gusto rin naman ni C-Stand, ni Bulldozer na mapunta ulit ng Ginebra. Diba nga, grabe yung tampo nito nung trinid ito sa Terra Firma Jeep. Kaya hindi na ito naglaro dyan sa Jeep mga ka-brods. Tapos ito pa lang Barangay Nebra San Miguel ay nangangailangan ng big man. Kaya magmamatch talaga ang kagustuhan ng dalawang parties. Kaya nga ito pong si Stonehardinger, once kasi na pinasok mo ito at nilagay mo ulit sa lineup ng Ginebra, talaga may katulong na si Japet, may katuwang na sa ilalim. Hindi lang si Japet, si Troy Rosario at Malonzo. Biruin nyo yun mga brods. Malonzo and Rosario, yung mga big man dyan ng Ginebra, Raymond Aguilar, hindi naman din kalakihan. Kaya kailangan talaga ng mga ganitong Bulldozer. Isipin nyo na lang kung nandyan sana si C-Stand sa semis against SMB, baka nga laki ng chance nila na makakapunta ng finals round dahil isa rin ito sa mahirap tibagin sa post-up play ni Junmar Fajardo pag nakakatapat niya si Stonehardinger. Kahit 6'8 ito mga ka-brods, di naman ito tatawagin Bulldozer nang wala lang dahil ang hirap nga iusog at pag umatake naman, parang Bulldozer talaga. Yun nga, nung trinade ito ng Ginebra, isa ito sa mga highest scorer nila nung season na yon mga ka-brods. Kaya ito, laking hinayang ito ng Ginebra na sana na lang daw hindi na nila ginalaw si C-Stand kahit makukuha nila si Isaac Go. So maraming tatanggalin talagang Ginebra, yun din sa mga reports and rumors natin. Sina Go, sina Gray, Ahamisi, yung ibang mga bench at inconsistent players dito. Kaya gusto nilang kumuha ng mga wings na matigas na pwedeng lumaro ng 5 at ito, kailangan din nila ng mga legit big man. Kaya ito, ino-offera na nila ulit ito pong si Bulldozer Christian Stonehardinger. Kaya nga maski lahat ng mga Barangay Nebra fans, yan din yung hiling nila. Talagang gusto na nilang ibalik din si C-Stand dahil ito talaga yung pinaka-weakness ng Ginebra mga kabrods. Okay na from point guard to wings. Big man na lang talagang kailangan mo sa Ginebra. Makakapag-champion na ulit ito mga kabrods. Mark my words. Kaya ito pong si Stonehardinger, kung isa talaga ito sa mga minamata na talaga ng Ginebra, ito dapat ang kanilang i-push mga kabrods. Dahil kung gusto nila ulit makakuha ng kampyonato, well, ibalik nyo si Bulldozer. Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.